Welcome po. Okay po, water break, CR break. Para po energized pa tayo lalo para sa ating next lessons. Inom po ng tubig para more oxygen for our brains. Let's start at exactly 1:50. 3 minutes po. All right, last 1 minute. Yan, so 1:50 na po. Mag-start na po tayo para sa ating interpersonal skills na subject. So before we start, we will pray po. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, here we come humbly before your throne. We praise you, O Lord. You are our wonderful counselor, and thank you, O Lord, for this opportunity to be like you in counseling, dear God. We pray, O Lord, for your wisdom. We pray that you continually equip us with the skills that we need for this ministry. And please help us to reflect your love, your joy, your peace, your truth to everyone around us, especially that you have called us to be your chaplains. And so, Lord, we pray that you give us teachable hearts as we learn more knowledge and skills, dear God. And so, Father, we commit everything to you. In Jesus' name, amen. Okay, so last week po ay nag-practice tayo sa ating active listening skills, especially po sa pag-control sa ating bunganga and maximizing the use of our
ears. Kasi nga po, di ba sabi natin, kung tinitignan natin yung ating pagkakagawa, we have one mouth and two ears. So we need to listen more and talk less. Yan. Lagi po nating tandaan yan, ha? So, yeah. So, today naman po ay matututo tayo about some techniques, mga basic techniques lang naman po. Maraming techniques, pero mga basic na kailangan natin para ma-activate, ma-activate at ma-train pa lalo yung ating active listening skills. So, una po dyan ay ang ating body language. Kasi nga po, di ba sabi natin, mas binabasa nila or mas pinapakinggan nila ang ating body language than what we are saying. Diba? Yung communication natin, 55% body language, 38% yung tono natin, 7% lang po ang sa ating sinasabi, sa ating salita, okay? Sa ating words. So let's remember that yung mga kausap natin, they may not remember what we have told them, but they will always remember how we made them feel. So ngayon po mga kapatid, hindi ko lang makita kayo, pero let's try. Kung mag-on kayo ng inyong camera. So we have here Sir De Los Reyes, Sir Ibanez, Sir Delfinado. Sino pa po ba naka-on ang ano dyan? Okay, so kayo po kahit naman hindi kayo naka-on, pero sana mas maganda kung naka-on cam kayo. Assess yourself how you are sitting right now. Okay? Yung kamay nyo ba ay naka-cross? Alam niyo yun. Ano yun? Basta naka-cross arms ba kayo? Yung pag-upo nyo ba ay naka-slump kayo or you are sitting straight? Pag sa school natin sit straight, sabi ni teacher. Yan. Yung expression nyo ba? Kumusta naman? Bored? Di po ma'am, nakahiga ako. Ay, naku, yan na nga ba. Nakahiga. Ang saya-saya, no? Thank you for being honest. Yan. Sino ka? Hindi naman talaga ako makaupo. Sige lang po. Basta alert, awake, alive, enthusiastic, ha? Ayan. Ano po yung tinitingnan ninyo? Baka naman nagmo-multitasking kayo. So, syempre dito, Tinitingnan ko po yung yung nakaupo sa screen ninyo. si Sir Wilfredo na yan. Ay, sa screen ko. Ito, The Art of Active Listening. Okay. Ako nakikita ko si Sir De Los Reyes naka-on ang cam. So, yes, siguro at this time you can, ayun pa, si Sir Glenn, naka-on na ang cam. Si Ma'am Gina, ayan. So, thank you very much for showing up. So, ngayon, siguro dahil nakikinig na naman kayo ng lecture, sige, pagbibigyan namin kayo that you are not, you are doing some other things and at the same time listening to the lecture. Pero po, kung kayo po ay may kausap and anyone naman na kausap nyo kahit na hindi for counseling, ganun, let's give respect, di ba? Especially talaga kung may pinagdaraanan yung kausap natin. So, how do we assess our body language? We have what we call SOLERF. SOLERF. Well, parang it sounds like a hotel. Di ba meron yung hotel na ganun? So ano nga ba yun? Ayan. So LERF stands for squarely facing the person. So, dapat face-to-face talaga tayo sa kausap natin. Hindi yung parang, meron yung patalastas na yung bulilit, ang liit-liit, yung dun lang sa sulok talaga nakaupo. So, parang may kinakatakutan tayo. Dapat, we are facing the person. O,
Okay, open posture. So, tinanong ko kanina, paano yung kamay ninyo? Naka-cross arms? Naka-de-quattro ba kayo? Cross legs? So, yung dito, it's not nice. Ito, naka-cross leg siya. Not nice. Kasi, kapag naka-cross arms and legs kasi, it denotes na you are not open to what kung ano yung sinasabi ng kausap nyo. So, parang close doors ang ibig sabihin. So, open posture tayo dapat. So, yung shoulders nyo, hindi naka-slump. Dapat anong tawag doon? Uh, how do you describe the shoulders? Straight pa rin. Hindi naman yung as in na parang soldiers, no? Mga sundalo na sobrang tikas. Yan. Pero at least man lang, hindi slumpy na parang wala ka talagang ganang makipag-usap. Okay? And then, and hindi naman ibig sabihin na open arms kasi cross nga ito. Ang kabaliktaran ay open. Ay talaga namang open arms and open legs. No naman. Hindi lang yung alam nyo yun, kung kayo kaya may kausap tapos naka-cross arms and legs, di ba parang walang gana itong makipag-usap sa akin na. Ngayon yung mararamdaman natin. Okay. So, L. So, pagdating dito, try nyo humarap-harap sa mirror and practice your open posture. Kung gusto niyo nakatayo, paano yung open posture niyo na nakatayo? Paano pag nakaupo? Kumuha kayo ng upuan sa harap ng mirror and try to um, practice your open posture. L. So lean a little toward the person, then slumping back sa upuan. Okay, so a little lang wag naman yung sobra-sobra para baka isipin pa manyak naman nito. Ang pangit. Ang pangit tignan na sobrang lapit. Okay, a little only. Kasi yung siguro nasa may ilang degrees, 10 degrees na angle towards the person. Kasi ibig sabihin, you are really interested kung ano yung sasabihin niya. You are willing to listen to him or her. Eye contact. Okay, so eye contact, basta hindi naman yung sobra-sobrang lagkit ng pagtingin. Kakaiba na naman yun. So, ang weirdo naman nito. Basta maintain your eye contact. Siyempre, paminsan-minsan, lalo kung nagtitake down notes ka, di siyempre, medyo titingin ka sa notes mo, pero short time only and then go back to looking at the person. Okay? Hindi yung paiba-iba yung tinitingnan, na parang may iniisip na iba. Shucks, parang hindi, parang busy to, kawawa naman, binibigyan ko pa ng more problem sa pag-share ko ng problem ko may gagawin pa dapat pala. So, baka yun yung feeling niya. R, relax. Dapat relax. Chill lang sa ating pakikipag-ugnayan. Ano po? So, dapat natural na natural. Huwag nating paano na natetense tayo or nakipagplastikan. May mga ganun kasi. Mararamdaman naman natin at nila yung atmosphere. Okay, so relax. Inhale, exhale, okay? Hindi dapat tayo yung nininervyos. Kasi we are there to uh, to support, yung presence and support. So ano kakatakutan natin? Okay? Especially if God is for us, who can be against us? Bakit tayo matitense? Pero meron din po kasi talaga yung iba na hindi sila ready na makarinig ng nakakaiyak, gano'n. Yung kanina, yung topic natin about death, my God. Hindi madali pong makinig ng tungkol sa kamatayan, tungkol sa
disgrasya, tungkol sa sakit, tungkol sa abuse, hindi madali pakinggan ang negative vibes, di po ba? Pero since we accepted the call to be chaplains, hindi po tayo dapat ano ba? Hindi po tayo mag-give in sa ating fear or sa ating fear lang ba? Low confidence. Hindi ko kaya to. Hindi. Andito na po tayo. We are being equipped. God has called you and you have answered, yes, I will go. Kaya go, go, go po talaga. Yan. F, look friendly. Ayan. So parang, ayan, magka-relate lang si R, relax, keep it natural as you look friendly. Dapat lang naman na maging friendly tayo. Ano pong sabi natin? We must be genuine, empathetic, and wala tayong pinipili sa ating mga kakausapin. Okay? Meron din po kasi yung iba na they look neutral, parang judge. Yung mga judge, di ba, neutral na neutral. Walang pinapanigan. Huwag tayo maging cold. Yung iba naman, scowling. Anong scowling? Parang superior. Uh, yung bang feeling nila is they are above the person. They are the expert, something like that. No. Or they are parang parent type na you have the right to scold. Hindi kasi tama yan. Mayroong ganon, hindi maiiwasan, pero sana tayo, pinapag-aralan na natin ngayon to, let's be humble enough, okay, and learn the ways of Jesus. So Jesus is ever friendly. Kaya nga po naabot niya ang lahat ng types of people during his time. Yun nga lang, ang mga Pharisees noon, mga Sadducees, even if they felt the sincerity of Jesus, they chose to Jealousy. they chose to neglect yung conviction sa heart nila. Conviction and conversion sa heart nila. Yan. So always remember ang ating soler. Okay, that's the art of active listening. You face the person squarely, have an open posture, lean a little toward, not not away from the person, toward the person. Maintain eye contact, relax, and be friendly. Yan. Then, number 2 technique is, lagi nating sinasabi noon, the art of questioning. Okay, will we open up the conversation further or close it down? And so, last week and for the past weeks, naririnig ko na sa inyo yung open questions and closed questions. Okay? Excuse me po. Excuse me. So, ang open question po, diba, yun yung nagpapa-open nga sa kausap natin. So, it helps gather lots of information. Okay, so ang aim natin ay makakuha ng long answer. While as ang closed question, syempre, specific lang na information yung gusto mong makuha. What's your name? Alam ko namang mahabang sagot niya. Di ba? So, usually ang sagot ng closed question, single word lang o kaya a short phrase. Though, hindi naman natin dinidiscard yung use ng closed question kasi we can use it at times. Okay, depending sa situation. So, what about open-ended questions? Sorry po. Why? All right. So, going back, specific questions. I mean, specific open-ended rather. Open-ended questions. Kung nagtatanong po tayo ulit, gamitin natin ang how, what, okay,
and never why. Yan. And when we ask, when we ask and then nag-answer sila, let's not add our own judgments dun sa questions natin. Okay, let's just focus on what they are saying. So, for example, may nag-open, ayan na, yung question natin last week, ano yung frustrations mo last week? So, nag-share siya. Ay, naku, na-frustrate ako sa asawa ko. Okay. Anong next mong tanong? Kasi yun lang sinabi niya. Tell me more. Pwede bang gusto mong mag-share pa? May gusto ka pa bang i-share tungkol dyan? Or gusto mo bang i-open up kung anong nangyari? Okay? Ano bang nararamdaman mo? Ano bang nangyari? Yan. So, paano? Yan yung mga mas magandang question rather than asking bakit. Okay? Kung kunwari, natitempt tayo na magtanong na, ano ba yung, let me think kung ano yung regular naming nakukuha na kwan. So, nakaka-tempt, kung may nangyari, nakaka-tempt na tanungin na, bakit mo naman nagawa yun? Okay? Why would you do that? Okay? Instead of saying that, we will ask, what na lang? Ano ang nag-motivate sa'yo para gawin yun? Kasi kung tatanungin natin ang bakit, magiging, mafe-feel nila na we are judging them. Okay? Kagandahan kasi ng open-ended questions, they will not feel na ay may correct and wrong answer. Hindi katulad sa mga quizzes natin, na there's always a correct answer. Pero kapag sa pakikipag-usap natin, especially sa counseling, gano'n, when we ask open-ended questions, ang mga to ay walang correct answer in a sense. And hindi na kailangan ng more explanations. Basta they will just open up kung ano yung gusto nilang sabihin. And then, wait lang po ha. Naghang. Ayaw mag-move. Ayan. So, sa ating pagtatanong, okay, we aim to create motion. Okay? So, what's your next move? Anong plano mo? Okay? So, motion. It also aims to create options. Okay? Kung nagtatanong tayo, so, anong mga options mo? Mapapaisip siya. Ang unang concern niya, ang dami kong problema, ito. Anong ma-advise mo sa akin? So instead of giving an advice, so ask him or her to open up some more, and then you will ask, okay, so anong plano mo? Anong mga options mo? And then asking open-ended questions will dig deeper, sabi nga natin kanina. Anong pwedeng mabago dito? Anong pwedeng baguhin natin? Anong ibig sabihin nito sa'yo? Yan. So, you're digging deeper. And, of course, yung gusto natin is we empower them. So, anong gusto mong gawin? Yan. And from there, we can encourage them about their decisions. Yan. So, siguro mamaya, if we have time, we will practice sa ating pagtatanong. Sabit lang po at naghahang ang ating ayaw mag-press. Ayan, asking questions. And now we're going to paraphrase.
Nabanggit natin to last, di ba? Paraphrasing, ibig sabihin, like it's summarizing or it's using your own words or or understanding sa kanyang sinabi. So, paraphrasing, it will help you ensure that you understood kung ano yung gusto niyang i-express. So, if you paraphrase incorrectly, or siguro may na-miss out ka sa kanyang sinabi, then, ikla-clarify nila yon. Yun yung aim ng paraphrasing. So, it's about understanding. Okay? Hindi po tayo nagdaragdag ng information dito, but we are just paraphrasing, rephrasing kung ano yung sinabi niya. Okay. Kasi nga, hindi naman tayo si Jesus na nababasa natin kung ano yung iniisip niya. So we really have to paraphrase and clarify. Usually, sa pag-paraphrase, question form. Okay? So, for example, nag-share siya. Ano yung sabi natin kanina na case? Na-frustrate ako sa asawa ko this last week. Oh. So, paano yun? I-rephrase natin. So, tama ba yung pagkakaintindi ko na nainis ka sa asawa mo last week? Ngayon, okay na? Mga ganyan. So, when we paraphrase, okay. So, when we paraphrase, let's always be mindful of our tone of voice. Kasi sometimes yung tone of voice natin is hindi akma, mag-close up or ma-trigger pa yung ating kausap. Marami pong naging case na ganun. So let's always be mindful again of our body language and tone. Okay? Let's be watchful sa pitch niya. High ba yun? Low? How loud, how soft, how fast and slow yung pagsasalita natin. Ayan. How fast and how slow. Okay? Don't talk too fast kasi baka hindi niya rin maintindihan and more misunderstandings will follow. And sa ating pag-paraphrase, always remember to use I, ako, okay, me. I statements tayo. Okay? Let's say, if I understand you correctly or if I'm hearing you right, hindi yung parang sa kanila. Okay? Kasi it's all about your understanding and not what they said. It's about you understanding them. You may use synonyms of the words. Sabi nga natin, di ba, do not be a parrot na word per word na tinutulad natin yung sinabi nila. We can borrow some of their words but not be a parrot. Okay? And kung mahaba-haba yung shinare niya, at yun na nga, kailangan mong i-paraphrase, mas maganda na i-break down into short chunks yung ideas. Kasi minsan kung problemado ang isang tao, nagiging salad na yung thoughts niya. So tayo, dapat hindi rin tayo nakikisalad. Dapat bine-break down natin into ideas yung kanilang sinishare. Yan. And so, yan. Let me just leave that. Yan. In relation to paraphrase, meron ding summary. So, you focus on the main points na sinabi niya. Sa haba ng sinabi niya, focus on the main points. Kasi minsan may mga side stories pa, ganun. Imbis na yung asawa yung sinabi, biglang dinamay ang
ang mother-in-law siguro or mga anak. Ayan. So let's try to get the gist of the message. Okay? And then check with the person if your understanding is accurate. Mahirap na kung mag-assume tayo. So sa ating pagsa-summarize, again, take the important points lang. Wag yung mga small details yung ating tinututukan. Kasi minsan, interesting kasi yung mga small details. Pero, again, it's not about us. It's about yung kausap natin. And then, ayan, sometimes, we need to take down notes, especially sa counseling. Ano po? We need to take down notes kasi hindi naman po lahat tayo ay maganda ang memory. Yan, mahirap na rin ang magkamali. Baka na sa dami ng kausap mo, baka mamaya ay na mix up mo pa. Iba pala yung iniisip mo dito sa kausap mo. yung isang na kausap mo kahapon pala yung tinutukoy mo. Yan. So note taking is very much important. Pero syempre kung mga regular na usapan lang kasi nga interpersonal skills naman tayo, hindi lang focus natin ay yung counseling, case-to-case basis po yung ating note taking. Yung literal no note taking, yung magsusulat ka. But note taking can also mean observing yung ating kausap. Observing yung kanyang body language also. Okay, yung mga non-verbal communication niya, non-verbal message niya. So, may mga mannerism ba? Or paano yung action niya? Paano yung facial expression niya? Ayan. Excuse me. So, sa ating note-taking, may ano po talaga yan, may art, may art and science po sa no note-taking, especially sa counseling. May tinatawag po tayo na SAPO. Ayun, SAPO. Okay? SAPO is S subjective. Hindi ko po nalagay dito, sorry. In subjective, it means ano yung dinidescribe ng client, nung kausap mo. Ano yung sinasabi niya? Kahit na yan is verbatim. Kung ano yung mismo sinabi niya, subjective. Subjective yun eh. Yun yung kanya. A stands for assessment. Okay, so ina-assess mo na kung ano yung sinasabi niya. So, ano yung discussion ninyo? Saan papunta yung discussion ninyo? And then P stands for plan. That means your action plan. So, ano yung action plan? Okay? Ano yung plano niya and plano mo? And O, other things naman na yan, mga other remarks. Maybe like, kung sa counseling, ano ang kailangan mong ihanda sa next meeting ninyo? Kasi nga, at least na mas nakilala mo ngayon siya. So, what will you do to be more prepared next meeting? Ganyan. Ano pa ang mga information na na-miss out mo na sa next meeting ay itatanong mo? Mga ganun. And sa note-taking, okay, kasi communication din naman ang usapan natin, remember to keep in touch with your kausap para talaga ma-feel niya that you care for him or her. Yan. And yan. Other techniques, alam naman na natin yan, yung smile, ay nako, smile really helps a lot. Okay? Pero timing yung pagka-smile natin. Pag smile na smile kung naiiyak naman or yan, nakakaiyak ng binabahagi ng kausap natin. Okay? Nod. Nod when needed. Okay? And usually, ito yung ginagamit ng mga nakakausap kong mga
psychologists, saka mental health advocates, no? Habang kinakausap ka, is nod sila ng nod kasi they are trying to tell you that, yeah, I got you. I get what you're saying. I heard you. I'm listening. And, okay? And then, kunwari, nag-share na siya sa'yo noon. So, you recall kung ano yung na-share niya last time. So, kumusta naman yung anak mo na sinabi mo na na-bully? So, at least na alam niya na, uy, naalala niya pala yung na-share ko. Yan. Sometimes, sharing similar experiences helps also. Kasi alam nila na, doon nila na-feel na, ay, hindi lang pala ako nag-iisa. Hindi lang pala ako naka-experience nito. So, kung nakaya niya, ako rin. But we don't have to tell them straight to the face na gano'n, na ako nga, ganyan, nakaya ko yun, kaya mo rin. No, no. We have to let them realize that they can solve their own problems. And we really have to make them solve their own problems. Hindi tayo yung magsasabi kung ano yung gagawin nila. Ayan. So, facilitator lang po tayo. Hey. And always, all the time, lagi po display empathy tayo. Let's always put ourselves dun sa shoes nila, sa kanilang frame. Okay? And parang i-mirror natin yung how do I say that? I-mirror natin kung ano yung situation nila. So, for example, sabi nga natin kanina, smile, okay? Smile as needed. So, kung siya ay sad, yung face natin naman, let's be empathetic. Yung face naman natin, ibagay natin, i-mirror natin sa kanila. But it doesn't mean na when they cry, we also cry. Okay? Pero may hindi na iwasan na ganun. But no, let's ibagay natin yung ating body language. Again, balik tayo doon. Ibagay natin yung ating body language sa sitwasyon. Ayun, yung sa last week, when I told you to listen without interrupting, yung pwede nyo lang sabihin I want 2, 3 syllables. Those are verbal affirmations, no? Okay. Oh, tapos, mga ganun. Okay? Use that as much as possible. Okay? And then, ano pa yung natin na-discuss ito? Distracting movements. Kasama rin po yan sa ating body languages. Okay. So, ngayon po, we will have a practice. May oras pa naman tayo. Okay. We will have a practice. I will break you into groups again. Let me see. Ilan tayo? 32 minus 32. Okay. So, ang gagawin po natin ay we will try to use whatever techniques that you have learned today. So, pwede kayong mag-paraphrase, mag-open-ended questions, mag-summarize, okay? Maximize lahat ng techniques. So, take 5 minutes. Okay, 1 would be the listener, 1 would be the speaker, and then after 5 minutes, exchange po. So again, ang ating style, ang ating way will be, ano ba? Kung ano na naman yung frustration natin this week, di ba? Yung mga kasali po sa stress management coaching ngayon, yung stress, hindi po talaga yan mawawala. Meron at ang stress ay frustration natin, frustrating yan. So, I don't believe that nothing frustrating happened sa atin last week. Yan.
Ah, let me just wake you up. Ay, saglit. Paano ko mag-break? Naka-ano yung... Yan. Breakout Hello, room. ma'am. Hello, ma'am. Po. I have no partner last week. Oh, that's so sad. Okay, so I think ano na lang po, tig tatlo per breakout room. Okay? Okay. Tig tatlo. So, 10 na lang ito. Yan. Let me see. Okay. And automatically move, return. Ayan. Yan. So, may, ayan, 15 minutes na lang. Tig 5 minutes. Breakout room. Okay. So, tig tatlo po per room para po kung na-jogsak ang isa, at least may kausap pa yung isa. Last week is kawawa po yung mga walang kausap. Ayan. Maximize all the techniques that we have learned. And of course, magre-reflection tayo sa next.
Good afternoon po, Ma'am May. Yes po. Ma'am, parang wala pa rin po yung aking kasama. Si Sir Basaron po, parang tahimik. Pwede po bang sa ibang room na lang ako, ma'am? Okay po. Ma-join. Thank you, ma'am. Bakit walang nagsasalita dito sa saglit? Dito ko na lang po ko ilagay yung mga, ay, to, room 9. Sir Jobber po, di ba? Opo, Ma'am May. All right, there.
Ikaw ang puso ko. Ikaw gid ang kusog eh. Ano po? Sunday. Yes. Okay lang naman yun. Bagay ganyan. Dahil, mayroon naman talagang tutugon sa ating mga problema. Balik na tayo sa main room. Kumusta naman na po kayo? Parang hindi pa kayo tapos. Oo, parang sinishare ko sa kanila. Kulang ang oras, no? Hindi na. Yes. Walang pala. Hindi ka na, wala ka naka-share, sir. Yeah. Yeah. Kumusta na kayo? Tapos na kayo? Kapag-share. Wala na tayong naintindihan. Lahat ay naka-on. Nagbinisaya namin. Nagbinisaya kami sa eskwela. Si Ma'am Nicalyn, hindi makaintindihan ng Bisaya. Yan. Tagalog na tayo. Tagalog. Magtagalog na kami. Tagalog lang kayo. Kasi si Ma'am Calyn, hindi nakaintindihan ng Bisaya. Yan. Turuan natin siya, basic Bisaya. Sige po, gusto ko po yan. Bisaya. Hi, Doc. Turuan ka namin magbisaya. Ay, gusto ko po yan. Thank you. Gusto naman po ang pa-chat po dun sa ating chat. Nag-unsa na ka, Doc. Ha? Nag-unsa na ka. Nako, kaya nga ba? Anong ginagawa kayo? Ma'am. Nag-unsa ka, Doc, atong Yan. So, balik po muna tayo sa proceed na, Doc. Sa chat po natin dito sa Zoom, kumusta po ang inyong discussion? Sagot po dito sa chat. Kumusta? Nakinig lang. Mukhang mahaba ang shinare ng speaker na una. Kinig lang. It went well. Okay? Ano pa po? Sa room number 7 po, Ma'am May. Mag-chat po para para mas makita ko kasi anong tawag nito? Pag magsasabay-sabay tayo magsasalita, wala tayong maintindihan. Nakakaiyak. Allah, nakakaiyak. Okay? Ano pa po? Sorry. And, so, habang pinapanood ko yung yung mga microphones ninyo dun sa may breakout room, so nakikita ko yung mga nagsasalita at meron din yung mga never na nag-open ng microphone. Yan, financial problem with prayer. Okay, ako lang pinapasalita nila. Problem, yes. Pwedeng healing process, sharing their pain. Okay. So you see, kahit po activity lang po to ay sana ay nakakatulong rin sa inyo, sa mga nag-open up, na nakabawas dun sa dala-dala ninyo na burden. Ayan, nakinig lang po kami. Sa mga nakinig, sa mga listeners, God bless you more. Natitrain ang inyong listening skills. However, have you tried paraphrasing? Have you tried summarizing? Confused? Sa isip mo. Sa isip lang. hindi kayo kumbaga nag-butt in. Nag-butt in po, pero papasok naman yun. Nagsasalita yung isa eh. Okay. Ayan. So,
Kita nyo po, tayong mga Kristiyano, sabi nga ni Jesus ay hindi po bed of roses ang ating dadaanan. Diba? John 16:33. We will always face troubles. But praise the Lord kasi nga po He has already felt these trials. He has already faced these trials and we are triumphant in Him. Kapit lang. Ayan. Paano mag-summarize if financial ang problem? Okay. So, ano po ba ang understanding ninyo sa summarize? Ma'am Gina. I-summarize, Doc, sa pagkaintindi ko, you understand the situation, you understand ang iyang mga hinaing sa buhay. Then, nalito lang ko kung papaano ko i-handle yung pag-summarize. Nakinig lang ako, then sa isip ko ba gusto ko magsalita, baka hindi appropriate ang masasabi ko. So, tahimik na lang ako at pa-smile na lang. At least nagamit ang smile. Pero Okay. nagsasalita naman ng pakunti-kunti, mga lang, ganang pa-encourage na dapat hindi mawala ng pag-asa, ganon. Mhm. Mm-mm. Okay, thank you for sharing. And so when we say summarize, sa dami ng sinabi niya ay medyo kunin mo kung ano yung naintindihan mo. I-summarize mo kung ano yung naintindihan mo at patanong tayo dun sa summarize. So, ang pagkakaintindi ko ay ganito. So, may problem ka sa pera, nangutang ka, mas lalong nadagdagan pang problema mo sa pera kasi nag-loan ka, edi nadagdagan na yung bayarin mo kasi may interest. Lalo na pag di ka nakabayad on time. Tama ba yung pagkaintindi ko? Oh. So, yun yung summarize. Isa-summary mo lang kung ano yung naintindihan mo. Tapos, Dok, pag maintindihan mo, Dok, at hanggang dyan lang ang istorya. How about the solution, Dok? Hindi ikaw ang magsosolve, siya. Kaya po tayo andito ay makinig and let them, vent out all their concerns. And from there, ay marirealize nila. Lalo na kung tatanungin mo, so, anong plano mo? Anong next na plano mo? Mm-hmm. Tapos nag-share siya. Tapos the next na meeting nyo, failed yung plano niya. Mm-hmm. Anong plan B mo? So we don't tell them what to do. Tinutulungan lang natin sila na explore ang mga options, ang mga decisions nila. Sila yung makakasolve niyan, hindi tayo. And syempre, may tulong ang Panginoon dyan. Pero ang goal po natin ay makinig, to be a listening ear to them. Of course, hindi mawawala yung prayer partner. And of course, to make them realize through our paraphrasing, through our asking, through our encouragements, yung short encouragements lang hindi yung tayo yung mag-preach na tayo na yung mahabang sinabi na kaya mo yan, mga ganon. Sabi nga sa Bible na blah blah blah. No, we are not there to preach. Okay? Sila talaga yung mag-iisip. Pero pag may maitutulong ka naman kahit konti lang, di ba, why not? Yes. When we talk about financial. Yes. But I encourage you not to hand the money to the person. Okay. Kung ang problema niya ay renta sa kanyang boarding house, bayaran mo yung renta sa boarding house. But do not give the money straight to the person. Okay. Alam naman natin ang money. Temptation talaga yan. So, kahit na ang original goal niya ay pambayad nga sa renta, madidistract yan at baka sa iba pa mapunta. Hindi na solve yung problem. Okay.
And so, yes, more blessings to you po kung ganun nga po may extra kayo at makakatulong kayo. Yes, yes, why not? God has given some people, the resources to help out with tangible blessings. Pero pag yung ito sa relationship wise, communication wise tayo, malaking bagay po talaga yung listening and encouraging them to, unload all those heavy feelings na sinusuppress nila, na dinadala nila. And kung hindi man tayo makatulong nga sa financial, ganun ba, pwede naman tayong magbigay ng options, like refer them to yung mga pwedeng makatulong. Na-try mo na ba na nag-asa sa social work sa DSWD? Yan. Na-try mo na bang mga ganun. Okay? So, yeah. Paano magsimula? Okay. Thank you very much. I would want to ask more. Gusto ko marinig kung ano yung mga experiences ninyo dito sa ating short activity. Sorry, short lang talaga eh. Saan ka, ma'am? Gusto Gusto kong namin mag-share. makita yung mukha mo. Ako? Yes. Okay. Ayusin ko yung camera ko. Ang bata-bata mo pa eh. Ganun po ba? Let me... Yung sa picture siya naman yun. Pakita niyo na ako. Yes, ang Hello, ganda mami. naman. Gusto kong mag-share. Yes, Ayan si, picture, Hello, picture. mami. ito po yung Ma'am Karen, 25 Hello, pa lang. mami. Mami, gusto kong mag-share. Screenshot muna ako, ma'am, ha? Screenshot. Screenshot na namin yung mukha mo, ma'am. Hello, mami. Pabailuan o balanghoy. Gusto kong mag-share, Mami. I-post ko to, ma'am, sa Facebook. Hindi makaintindi si ma'am sa Bisaya. Mami, gusto kong mag-share. Yes, Sir Wilfredo. Opo. Yung aming group po ay room number 7. Opo. And pagdating po kay Ma'am Ramak, Miss Ramak, nakinig lang po kami pero hindi ako makatawa. Kasi sad yung kanyang kinukwento. Opo. Nakilig lang kami. Then it ends with prayer. Kaya po nasabi ko. Kasi ang problema niya regarding sa family. So we cannot do anything about her problem. Ang solusyon lang po namin ay makinig. Hindi nga kami nakapagbigay ng aming reflection sa problema niya, pero alam ng Diyos na siya rin mismo yung may sabi na hindi siya tumitigil mag-pray. Amen. Yan. Okay. Salamat po. Thank you for sharing. Ayan. So, masaya po ako na kahit papaano, kahit na small activity lang to, short activity, at least meron sa atin yung natulungan natin. In a way na nakinig tayo sa kanila. And yung yung pagtatanong natin, itong mga paraphrasing, matututunan po natin yan as we converse with different people every time. So hindi po talaga overnight kahit tinuro ko ngayon tapos mamaya okay na, kaya nyo na. No. Little by little ay matututunan natin yan, especially as we communicate with different people every time. Okay? Basta ang lagi ko pong sasabihin sa inyo, never ask why. Huwag po kayong magtanong ng bakit. Okay. And yeah. So that's one of the rule of thumbs natin, okay? And so
Dahil gusto ko pang malaman kung ano yung reflection ninyo, ano natutunan ninyo, magbibigay na naman ako ng form. Okay? Magbibigay ako ng form para sagutan ninyo. So, take time lang po. Alam ko may mga quizzes, may other assignments kayo. So, ito po is more of reflection. So, dito ko po tinitignan kung paano po yung learning ninyo sa ating topics. Okay? So, sa last na natin na assignment, let me see kung ilan po yung yung nakasagot. Tinatanong nyo naman, di ba, kung ma'am, nakasagot na ako. Sagot lang. Tama ba? Ay, wala na yan. Okay. So, I have 20 people na naka-submit. Okay? And Ma'am, kindly read, ma'am. ay, hindi pala 20 kasi naulit si Ma'am Sally. So, it's 19. Pwede pa bang humabol, ma'am? Opo. Anytime po. Kasi reflection po to sa activity natin. Mayroong pangalan namin dyan, ma'am. Hello, Ma'am May. Pwede pakipost ng mga pangalan na nabasa mo? Oh, sure. Sige, po-post ko sa chat. Yung napansin ko lang po sa iba, okay, not all, pero there's a few po na napaka-formal ng kanilang sagot. Whereas, this is personal. Okay? Personal yung sagot dito. Okay? I'm not gaining yung fact or information na pwede nating makopya sa internet. No. Ito po ay tungkol sa experience ninyo doon sa ating activity. So, gayon din po sa magiging activity natin na i-send ko mamaya. Sana po ay wag nyo nang Huwag nag-i-google. i-describe kung ano yung meaning ng ganito or ganyan. Pero yung experience po ninyo. Hindi na mag-google, Gina. Balik po. Jana, hope day ka, ha? Ito yung sasagutan natin. Okay? Nung ikaw yung speaker, okay, did you feel na they are listening to you empathetically? What percentage correct was the paraphrase or summary kung nag-ano sila? Yan. Did you find, may nag-take down notes ba? Did you find the note-taking distracting? Mas ewan ko lang kung kung mafe-feel nyo to online, pero pag face-to-face, minsan may tao na nadi-distract, minsan okay lang. So, kung mag-note-taking kayo face-to-face, better na you inform your kausap. So, okay lang ba sa'yo na mag-take down notes ako? Kasi, alam mo na, hindi perfect ang brains. Kailangan, maalala ko yung sinasabi mo. Ayan. Then, as the speaker pa rin, did you feel more or less attended to in this session? So, this is a bit similar sa ating number 1 question. Sa listener naman, okay? How was it to listen with the understanding na magpa-paraphrase ka or mag-summarize ka back to the speaker? Baka naman ninenervyos ka, hala, ano yung isa-summarize ko? So, depende sa inyo. Okay? Just write down what you feel. Okay? As the listener, did you feel that nasa same page kayo or not? Or baka nadidistract ka kasi yun nga, iniisip mo ano yung isa-summarize ko, nawawala ka na sa sinasabi nung nagsasalita. Ayan. Stress sa pag-summarize. Ay, naku, yan na nga bang stress? Ay. As the listener, did you find it difficult to listen and write? Kung ikaw yung nagtitake down notes? Did you find it easier to keep on track this way, yung pag-take down notes? Ayan. Alright, so yun lang naman. More of reflection. Naglagay lang ako ng guide questions para po mas magandang makuha ko yung reflection niyo. Yun lang po mga kapatid. Excuse me lang. Wait, tanong po.
So, God bless you po and sana po magamit ninyo itong mga principles na pinapag-aralan natin. Can I ask question, ma'am? Po, question? Yes po. Okay po. How about ako ang speaker tapos merong blank dyan para sa listener. Ano ang i-fill up ko sa listener at saka yung listener naman po, ano ang i-fill up nila doon sa speaker? Di ba, be honest, sabihin nyo na nakinig lang talaga ako. Okay. Ayun po. Si Randy, ma'am, nagipag-share na mo, ma'am. Ibig sabihin, I'm just speaking lang. He is only the speaker, not Okay. the listener. We are only listener. Okay. So, yun. Sabihin nyo, isulat yun lang po. Isulat nyo. Okay. Okay. Huwag nating problemahin, Randy. Ba't ako naka-raise hand? Ako pa talaga yung nag-raise hand. Si ma'am. Okay. So, ayaw ko pong kunin yung, yung Baka oras may ng tanong ka sa next natin. amin. So, thank you very much for participating and thank you for listening. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. Blessings po.